Puwede ho bang ibahagi niyo sa amin itong magaganap na event na 'to? Ano po ba yung 30 second? Unahin natin yung 30 second. Okay. Yung pong 30 second, yan po yung Meat Safety Consciousness Week. Okay. So, ito po ay ipinagdiriwang natin tuwing ikatlong linggo ng Oktubre. At ang layunin po nito ay pataasin ang antas ng kaalaman o yun nga pong consciousness or awareness ng ating mga kababayan tungkol sa meat safety. Kasi napakahalaga po na meron po tayong sapat at tamang impormasyon tungkol po sa meat safety dahil ito po ay mahalagang aspeto ng public health at ganoon din po ng ating livestock sector. Ay, talaga namang napaka-importante yan. Buti alam niyo yung importante yan. Ako, alam ko rin importante yan eh. Ang tinatanong ko, alam ba importante ng FDA yan? Kasi sa ASF, wala pa rin tagal. Salamat po, Ma'am Angelica. Dr. Mali, kamusta naman po? Ito, Kahiro, talagang napakaraming pong obligasyon sa Office of the Executive Director. At ang importante po yung ating pagtutulungan ng local government units at the same time, yung pong ating mga masisipag at magagaling ng mga inspektor at veterinaryo, habang natutulog po tayo ay sila po ay naka-assign po sa ating mga katayang hayop like slaughterhouses, poultry dressing plant, cold storages. Madali ba silang ma-identify? Sila ba may naka-uniforme? Paano ba ang dating? Opo, naka-uniforme po yan at yung mga inspector at veterinarian naka-assign po sa mga accredited slaughterhouses, poultry dressing plant, cold storages, meat cutting facilities po. No? Kumbaga habang natutulog po tayo ang ating mga inspector at veterinaryo, local, both local and the national government, ay nandiyan po naglilingkod, nag-inspect po ng mga karne. Nationwide po yun? Nationwide po yung Kahiro. Nasa ilan ho yan? Araw-araw gumagala? Araw-araw, nasa ilan sila? Araw-araw po naka-duty po yung ating mga abang-likod. Mga gano'ng karami ho? Sa National Meat Inspection Service, at this moment po, nasa 306. May mga hiring pa po kami, Kahiro. No? Siyempre, hindi po mawawala yung ating mga local meat inspectors na nakasign sa mga slaughterhouses dyan sa ating mga bayan-bayan. Lahat po ba na bayan-bayan may mga slaughterhouses? Meron po. Yan po ba gobyerno o privado? Gobyerno po. No? May mga private sector din, Kahiro. May mga bayan-bayan po na may mga wala pang mga katayang hayop po, slaughterhouses. Kaya nga po, ang mandato po ng National Meat Inspection Service ay kumbaga i-promote po natin yung meat safety and hygiene sa ating local government units. At dahil ho dyan, sigurado mababawasan po natin yung mga tinatawag na foodborne na diseases. Di ba? Yung salmonella, Tama yung po. E. coli. Siyempre, susunod ka sa mga safety standards. Tama po kayo dyan. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na dalawang inspection. Ito yung mga antemortem inspection. Ibig sabihin, pag buhay pa ho yung hayop, ay dumadaan ng pagsusuri, yung mga dokumento. Tinitignan po kung wala bang sakit yung hayop na ipapasok, kakakainin natin. At the same time, yung postmortem examination, ito yung pag-inspect ng karne pag ito po'y kakatayin na sa madaling araw. At yung ginagawang aksyon na yan, tulong mo sa mga consumer mismo, Tama sa po. mga end user. Tama Ano naman ang tulong na ginagawa ho ng NMIS sa mga lokal na magkakarne? Doon naman saan magkakarne? Ano naman ang ginagawa ng NMIS doon? Alam niyo po na napakalaking tulong po nila sa amin. Siyempre, sabi nga, ang NMIS is the sole controlling authority pertaining to meat inspection and hygiene. Kung wala pong kooperasyon galing po sa kanila, sa ating private sector to implement itong meat inspection and hygiene. So, wala pong mangyayari sa atin kundi sabi mo nga kanina yung may mga kaso ng mga E. coli, mga salmonella. So naiiwasan po yan through the effort po ng ating mga veterinarian, meat inspector. Siyempre yung pagkipagtulungan po ng mga negosyante na ating kababayan. At kasama ho doon yung libreng training para sa mga pagkatay at pag-iimbak ng karne. Tama po, Kahiro. Kasi hindi ho pwedeng mag-assign kami at the same time mga local government units kung hindi po dumadaan sa minimum 1 month meat inspection training course ang ating mga magiging meat inspector and veterinarian po. Kamusta ho yung sinasabing refrigeration system sa slaughterhouses? Mukhang ang Nueva Ecija merong gano'n. Ano ba yun? Yung tinatawag na ADAP slaughterhouse program? May mga programa po ang Department of Agriculture na at the same time yung ating local government units na tulungan po tayo kung paano mapaganda yung mga sistema po natin, mga like cold storages, mapahaba yung buhay yung ng pagkakarne natin At the same time sa malinis na kaparaanan in terms of stocking ng ating mga karnihan, sabi nga. At siyempre, hindi po basta-basta ipapasok sa mga cold storages kung hindi po dumaan sa tamang pagsusuri
ng mga inspector and ng mga veterinaryo ng ating national and local government. Paano naman ho natin matitiyak at masisiguro naman para sa ating taong bayan yung kasiguruhan na ligtas ho yung karne sa mga palengke? Okay, ang pangunahin po nating paraan para malaman po natin na ligtas yung karne na binebenta sa palengke ay yung pagkakaroon po ng meat inspection certificate at yung mga marks of inspection po sa ating mga karne. So Hindi, kailangan ma'am, uso mga peke-peke ngayon, hindi ba napepeke yan? Yan. Tama. po, Ang ganda mahalaga ng po. G, tama. Susugan ko lang yung sinabi ni Angie Kahiro. Tama po yan. Ang pakiusap po natin sa ating consuming public, no, maging siguro mitikuloso sa pagbibili po ng mga karne. Minsan po ang katwiran po, may permit naman ng NMIS. Pero ang hindi po alam, minsan peke po pala yung hawak nilang mga permit. Kaya nga once na nakita po ng enforcement team, even the local government units, may karapatan po sila na kumpiskahan po yung produktong dala po natin. Pag ang mga dokumentong dala po natin ay mga peke. Okay, paano? Karaniwan naman sa namimili sa palengke, hindi naman kuminsan mabusisi eh. Kung may mga NMS working yung karne, hindi naman nila binubulat-lat yan. Meron ba kayong ganito? Hindi naman nagtatanong yung mga namimili. Paano nakakajak na meron nga yun? Okay, isa po niyan, lalo na po yung, kasi po kadalasan yung ating pong mga fake na meat inspection certificates, ito po ay mas madalas sa mga imported na karne. So kapag bumibili po tayo ng karne, lalo na sa mga meat establishments na nagtitinda po nito, tiyakin po natin na yung ating pong Certificate of Meat Inspection or Meat Inspection Certificate ay inisyu po ng isang lehitimong meat inspector. So pwede pong alamin ng ating mga kababayan kung sino po kaya yung naka-assign na meat inspector doon po sa meat establishment. So napakahalaga po nun. Natiyakin po nila na yung nag-i-issue po ng meat inspection certificate ay lehitimong meat inspector. Tama ka, G, no? Kahiro, lahat po ng karneng lalabas po sa accredited slaughterhouses, kay private, kay government, meron pong mga karampatang mga permit na anong oras in inspection po yan, saan po galing, no? At the same time, yung pong mga permit namin... Di ba nare-recycle yun? Ano ba yun? Hindi po. Ba yun? Everyday po yun, Kahiro. permit. Libre po yun, ha? Wala pong bayad yan. At bawal po ang bura o erasure. Dapat po walang bura. Wala pong bura. Once na po may erasure po yan, pagdudahan po natin consuming public. Yung mga ganong nakikita sa palengke, ako, halimbawa, ako namimili, medyo tamang duda. Sinong immediate ko pwedeng labitan? Yung pinaka-master ba ng palengke? Yeah, tama po Paano yan. yung gagawin? So, usually, nasa public market po tayo, siyempre, lumapit na po tayo sa government agency na nandun po sa palengke, or pwedeng isangguni po sa mga municipal agriculturist, municipal inspector, city veterinary office or provincial veterinary o dito po sa tanggapan ng National Meat Inspection So dapat Service. pala lahat ng namimili sa palengke, humingi po ng resibo. Kasi kung may problema mo yung karne, pag uwi mo ng bahay, may habol ka. Pero ang practice natin, hindi na humihingi ng resibo yung mga kababayan natin. Mas meron po tayong kaukulang batas, tama po, sa pag-i-issue ng resibo. Opo. Siguro maging ugaliin po natin tayong mamimili na dapat po kasi yung permit, yung meat inspection certificate o yung COMI, no, sa mga imported products, usually po dapat nakasabit po yan sa stall na sa palengke. Hindi po pwedeng itago yan. Tsaka dapat present, kumbaga updated po. Hindi po pwede yung kahapon yung pinapakita mo. Kundi yung araw na bumili ka, dapat updated po yung permit na pinapakita natin. Okay, kung well protected yung mga karne natin, yung mga permit na kinakailangan, dapat ba maproteksyonan din yung mga mamimili natin? Dapat ba nasa proper grooming din yung mga nakatutok sa palengke, yung mga nagtitinda ng karne? Opo, alam niyo po ay meron po ang NMIS po ay nangunguna sa pagbibigay ng mga training sa mga meat handlers and meat vendors po. Opo, napakahalaga rin po ng personal hygiene sa mga taong nag-handle po ng karne.